po sa Lord sa Mount Sinai. Then habang siya ay nakikipag-dwell sa presence ng Panginoon, pagbaba niya, nagniningding ang kanyang buhay. Amen? So tignan mo muna yung katabi mo. Nagniningding na ba? Katatapos mo mag-worship yan. Kung hindi nagniningding, maaari mamaya yan magniningding. Amen? So, unang-una po sa lahat, tinaacknowledge ko ang presensya ng Panginoon, the Holy Spirit, and even, andyan po ba si tatay natin, Pastor Joseph? Yun. Napata, no? Parang hindi ko siya nakita. Binabati ko po ang ating tatay po, ang OIC po ng ating JEDSA coordinator, Pastor Joey. At maging council na si Pastor Robert Mahalo. At sa inyo pong lahat, mga overseers, pastors, servants of God, majority ang alam mo dito mga Levites. Tama po ba? Amen. At maging sa ating mga kapatid sa Zoom, mga pastors, Levites, and servants of God. So binabati po kayo ng magandang gabi sa bawat isa, and may the glory of the Lord be with you. And in behalf po of our tatay sa JEDSA 24, Pastor Cesar Montaos at my beloved wife, ay magandang gabi po. Amen? So, ready na po ba kayo? Amen. Ready na ba kayong magdingding? Pag tayo po ay nagdidwell sa presence ng Lord, hindi po maiwasan talaga na magdingding po tayo. Amen? Kaya nga po, tignan nyo yung mga katabi nyo kung talagang nagdingding yan. Amen? Ang sarap pong magpuri sa Panginoon. Ang sarap mag-worship sa Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Sige po, ang ating pong pagbulay-bulay ngayon sa gabing ito ay matatagpuan sa Isaiah chapter 42 verse 8. Sige po, kung mayroon kayong mga Bible, ating pong buksan at sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Panginoon. Isaiah 42 verse 8. Sabi po dito, I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to carved images. So let us pray. Heavenly Father, we thank you so much sa gabing ito, Panginoon, dahil so pag-umpisa pa lang po namin, pinaranas mo sa amin yung iyong presensya, Father God. Ipinaranas mo sa amin kung sino ka sa aming mga buhay. And I believe individually, Lord God, ikaw ay nausap, Panginoon. At sa gabing ito, Father God, sa aming pagbulay-bulayan ng mga salita, Panginoon, may your Holy Spirit give us that comfort, give us that empowerment, Panginoon, sa gabing ito, para ma-absorb, Lord, your word, Father God. Holy Spirit, ikaw siya muna speak in behalf of thy servant. May we glorify your name. Bless your people in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give to another. So glorifying God is a central aspect of a Christian life. Amen. In fact, sabi ko ng Bible, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Amen? So, the Bible tells us that He is the King of glory. Amen? Psalms 24. He is the King of glory. The Lord strong and mighty. The Lord mighty in the battle. Who is this King of glory? He is the Lord of hosts, the King of glory. And He's telling, I am the Lord. Napakaganda po yung salita po ng Panginoon na ipinakita sa atin po, sa buhay po ni Pastor Bessie, that He is God alone. There is none other than. And He's telling, I am the Lord. Sino ba ang Lord? He is Jehovah. He is Jehovah Jireh. Jehovah Shalom.
Jehovah Rapha, ano pa? Jehovah Nisi, Jehovah Tsidkenu. Ang dami. Name it. Ano bang pangailangan mo? He is the Lord in your life. At kung nararanasan niyo po ang pagka-Diyos ng Diyos sa buhay mo, how do you respond to Him? Amen? How do you respond? Naranasan mo na bang walang-wala pero pinubay ng Lord ang pangailangan mo? Amen. Naranasan mo bang nagkaroon ng matinding sakit pero pinagaling ka ng Panginoon? Amen. Amen. Naranasan mo bang namuhay before in total darkness pero tinanggal ka ng Lord doon? Amen. And how do you respond to Him? Amen. He is the God of your life. I am the Lord, and that is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to any human images. Sabi ng Bible, the Bible talks about the glory of God. In fact, from Genesis to Revelation, makikita niyo po yung glory ng Panginoon. In creation, amen, you have seen the glory. Tumingin ka sa kalawakan, tumingin ka sa paligid mo, tumingin ka sa iyong katabi. The glory of God is revealed in all creations. The heavens declare the glory of God and all its firmament. And even when He chose Abraham, He chose Noah, He chose Moses, and He chose the whole nation of Israel. What is His purpose? To glorify His name. Amen po ba? Wala siyang ibang nais kundi mabigyan ng kalwalatian ng kanyang pangalan. And in the book of John, the Bible says that the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. And in verse 14 it says, the Word became flesh, and we beheld His glory. Amen. The glory of the only begotten of the Father. That's why Jesus said, I am. Before Abraham, I am. The Father and I are one. So the glory that the Father have is the same glory that Jesus have. Amen? Amen. So whatever things na nararanasan po natin sa ating mga buhay, whether good or bad, if you are a Christian, you always give the glory to God. Amen? Alam niyo po, trending ngayon sa social media eh. Kung Pilipino ka, dapat alam mo to. Ano bang trending ngayon? YOLO. Nakadalawang gold medal. Ang kagandahan po sa kanya, He give the glory to God. Amen? At nakaka-bless po na makita po natin, mga kababayan po natin, not only the athletes, or maraming mga atleta talaga, that they are using the Olympics or any event to be a pulpit para may declare yung glory ng Panginoon. Nakaka-bless po yung mga ganung bagay. At tayo po, bilang mga tinawag ng Lord, we will do the same. Amen? Amen. So the glory of God, He will not give to another. Nasabi doon sa 1 Corinthians 10 verse 31, therefore whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Kung babasahin po natin yung buong chapter 10 na ito, so makikita po natin na yung mga naranasan ng bayan ng Israel. Ang sabi ni Pablo, maging example sa inyo yan. Mga bagay na kung saan naranasan nila yung glorious power ng Lord. Yung mga bagay, mga miracles, ang daming mga ginawang kagilagilalas na milagro ng Panginoon. They have seen. Nakita rin mismo ng kanilang mga mata yung glory ng Panginoon. But
at the end, hindi pa rin nila mabigyan ng full credit ng Lord. They are still wanting more. Gumagawa pa rin sila ng mga bagay na gusto nilang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga idols, carved images, graven images. Nasabi ng Lord, karumal-dumal na kasalanan niya. Kasuklam-suklam sa Panginoon. The Bible, who can ascend to the hill of God, to the hill of the Lord? Those who have a clean hands and not lift their hearts to an idol. Amen? So tayo po bilang mga pastors, leaders, overseers, Levites, we have been called into the ministry. Not to showcase our talents, our gifts for own glory. Napaka-tempting kasi, di ba? Nakaka-tempt na kung saan tayo minsan binigyan ng Lord ng mga napakaraming talento, knowledge, giftings. Pero minsan, nafu-fall pa rin talaga tayo sa mga bagay na that's me. Diba? So, sabi ng Lord, I am the Lord, and that is my name, and my glory I will not give to another. So, in what way can we glorify God? What way do we glorify the name of our Lord? So, basically, it's all about worship. Amen? It's all about worship. Napakasarap pong magpuri sa Panginoon. Napakasarap pong umawit sa ating Panginoon. But what is worship? Ano ba yung hinahanap talaga ng Lord sa worship po natin? Ang sabi niya sa John 4:24 that He is looking for a true worshipers that can worship Him in spirit and in truth. Amen? And true worship is all about body, soul, and spirit. It involves your body, soul, and your spirit. Hindi lang puro spirit. It involves your body. Ano bang ginagawa po natin sa ating katawan? Ano ba yung ginagawa po natin sa ating mga buhay? Amen? How do we offer our body unto God? Mga simpleng bagay, di mo ba? Pero nakakaligtaan po natin. Are we still living in sin? Are we still craving the desires of the flesh? Amen? If you are still living in that, that's not true worship. That's performance. Amen? Kung tayo po tumatayo dito na hindi po talaga tayo totally, na binago ng Panginoon at tayo po talaga ay namumuhay sa kasalanan, that's not a true worship, because true worship involves our body, soul, and spirit, and we need to love God with all our heart, our soul, our mind, our strength. That's true worship, mga kapatid. Amen? Kaya God's reminding us, if we want to glorify Him, we need to have the heart of a worshiper, of a true worshiper that can worship Him in spirit and in truth. Amen? Our expression that we love God. Sa mga prayer po, mayroong pong kwento sa Bible, yung story ng 10 kitongin, na kung saan dumaan si Jesus Christ, sabi na, Lord, have mercy on us. Sabi niya, okay, go to the priest, you yourself, and they were cleansed. Tama po ba? Amen. Naging malinis sila. Pero merong isa na bumalik, nagpasalamat, and give glory unto God. At sabi ng Lord, your faith has made you well.
Anong kaibahan to? We have all forgiven. We have all cleansed with the blood of Jesus. But hindi po tayo totally made whole or healed. Amen? So we need to give glory unto God. Sa lahat po ng mga panalangin po natin. John 15, sabi niya, the Father will be glorified if we bear much fruit. Bearing fruits, answered prayers. Sa mga panalangin po natin na hinihiling sa Lord. Ilan ba yung mga panahon na tayo ay bumabalik? Ilang beses na tayo ay bumabalik? Amen? So, worship, it's not just about singing songs. It's not just about playing an instrument. It's not just about shouting, dancing. There is more beyond worship. May mas malalim pa dyan. Amen? And your heart, your soul, your body are all involved. Amen? So, how is your devotion? Amen? Kumusta naman yung ating relasyon talaga sa Panginoon? We are very busy sa mga ministry na pinagginagalawan po natin. We are all busy sa mga gawain ng Panginoon. But how about our relationship to God? Alam niyo po, dun sa amin sa Jensen 24, alam ko ng mga Levites to. One time, pinausap ko sila ng masinsinan. At sabi ko, marami akong na-obserbahan. At one of them is, you have neglected the Word. And you need to go back to the Word of God. You need to go back to your own devotion. Yung ministry, ano lang yan? Kumbaga sa iceberg, ano lang yung parang pinakatip lang yan. Ano ba yung nasa ilalim? Amen? Ano ba yung nasa ilalim yan? You need to go back to the Word of God. If you want to glorify God, if you want to offer our life that is glorifying God, we need to go back to the Word. Amen? So, even sa mga natin, mga fellowshipping natin, ano bang ginagawa natin? It's more than gathering, mga kapatid. Hindi lang puro kainan, hindi lang puro kasiyahan. Dapat nangingibabaw yung pag-glorify ang Panginoon. Minsan kasi nakakalimutan, so sobrang saya po natin. Minsan nakakalimutan natin, ay Lord, nandiyan ka pala. Pero dapat siya yung inuuna po natin, tama po ba? Minsan siya na yung nahuhuli, Lord, tapos na po kami. Closing prayer na. Nakalimutan pala mag-opening prayer. Diba? So fellowshipping sa lahat po ng ating ginagawa. We need to glorify God. And it's a way of worship unto God. Amen? So another thing is good works. Matthew chapter 5 verse 16. Ano bang sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 16? Sabi dito, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ito po yung medyo apektado po tayo lahat dito. So, when it comes to good works, hindi po yung mga good works na ginagawa po natin na nakasanayan po natin before. Good works is the manifestations of our faith. The fruits of our transformation and conversion. Amen? Ano ba yung mga bagay na yan? Mga good works. Love, joy, peace, patience, long-suffering. What are all these good works? So, dapat yung mga bagay na ginagawa po natin, palagi makikita ang Panginoon. Sa trabaho na lang, okay.
Eto, guilty ang lahat dito minsan. Ano? Sa trabaho na lang, paano ba makita yung liwanag ni Kristo sa buhay po natin? Amen? Ako, talaga, nung una ko sa Fahad, yung boss ko kasi ibang lahi. Talagang minold yung character ko doon. So, apat kaming supervisor, puro Pilipino. Ang sabi ba naman sa amin, you are not all supervisors. I don't need supervisors. I only need technicians. Ganun siya magsalita. Tapos kung gusto niyang magalit, dadalhin ka niya sa napakaraming tao, doon ka pagagalitan ng papahiya. Ganon katindi. Ngayon, siyempre, bilang isang Kristiyano, tinanong ko yung sarili, tinanong ko ang Lord, sabi ko, Lord, bakit mo ba ako dinala dito sa ganitong environment, ganitong situation? Hanggang sa pinag-initan niya ako, nilagay niya ako ng panghapon, afternoon shift. 2 taon akong pinanghapon. Pero, tinuruan ako ng Lord kung paano i-deal yung ganong bagay. I prayed for it, the church prayed for me. Pero one time talaga, mayroong isang beses na hindi ko napigilan yung aking sarili. Hindi naman sa talagang gusto ko siyang i-offend or kumbaga parang walang galang pa. But I just defended myself na hindi naman ako gumagawa ng mali. Tama naman yung ginagawa ko. So I just expressed myself unto him. At talagang nagsigawan kami sa kanyang opisina in front of mga kasama kong bisor. At that time, kinunvik ako ng Holy Spirit after that. At ako pa rin yung humingi ng paumanin sa kanya. Then, hindi na po nasundan. Dahil, wag mo na ulit gagawin. Sabi sa akin ng Holy Spirit. At, alam niyo po ang nakakatuwa doon. So, hanggang dumating sa point na ako po ay patuloy na nanalangin sa Panginoon. Then one time, after 2 years, idalagay niya ako sa pangumaga. And that time, our pastor CM, Tatay CM, is planning to transfer the leadership. Di humingi ako ng sign. Sabi ko, Lord, kung ako ay gagawin mong overseer po ng 24, dalhin niyo muna o lipat niyo muna yung aking sister wife dito sa Jeddah kasi nasa Taif siya before. Sinagot yun ng Lord. So after ng pandemic, nag-exit si Mrs. nakalipat siya sa National Guard. Then, hindi pa ako tumigil eh. Hilingin ko ulit sa kanya kasi pinangumaga niya ako that time, pero mayroong Friday akong duty. Nilalagay niya talaga ako Friday. Sabi ko, paano ako paano ako magiging overseer ng isang local outreach kung wala naman ako doon every Friday? Napakahirap naman, di ba? So, parang hindi rin tamang tanggapin. Tapos iiwanan mo sila. Hiningi ko yun sa Lord. At one time, nagkaroon kami ng meeting kasi nag-meeting kami every morning eh. Gumagawa siya ng schedule. Then, tinanong ako, sabi niya, anong araw gusto mong day off? E di sabi ko, Boss, Friday. Until now, never niya ako inilagay sa Friday. Amen? So, minsan sa ating mga trabaho, mga kapatid, we just need to glorify God in every situation of our lives. We need to humble ourselves always. Amen? Ipakita po natin na tayo po ay isang mananampalataya. Alam niyo po, nung Friday, tinampakan kami ng Gen sa 18 kasi hindi po kami pinagbigyan ni Pastor Popoy. 35 points lang naman yung lamang nila sa amin. Medyo maliit, di ba ba? Medyo maliit yung 35 points yun, natambak eh.
Tapos nag-message ako sa group namin, sa group chat po ng basketball team, sabi, guys, sabi ko, panalo pa rin tayo sa Lord. Kaya sabi ko, every game na kayo ay naglalaro, na pinapakita nyo yung laro ng isang Kristiyano, sabi ko sa kanila, panalo pa rin tayo. Amen? Kaya napakahalaga po talaga na sa bawat galaw po natin, sabi nga ni Pablo, do not despise your youth, but be an example in love, in action, in truth. Amen? Maging example po tayo, mga kapatid. Mga leaders of the church, mga servants, I believe na lahat po tayo dito ay servant ng Panginoon. Amen? So let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Amen? So ito yung mga bagay na pwede natin gawin. Napakarami sa totoo lang. In every day sa buhay po natin, kailangan makitaan po tayo na nag-glorify po ang Lord sa buhay po natin. Minsan kasi sa mga pananalita pa lamang, tisod na yung ano eh. Sa pamilya po natin, minsan, ano ba yan? Nagpapadala ko lang ng ano, nag-iinga na naman. Di ba? Eh, kailangan nyo ng pera, hindi bigyan mo. Di ba? Kung ikaw ay pinagpapala, good works nga eh. Manifestations of your faith, genuine faith sa Panginoon. Amen? So sa ating mga actions, sa pananamit, minsan, baka naman pagdating sa labas, medyo pa tayo, So, kailangan po maging example tayo. Kasi alam niyo po bakit? Talagang tinitignan po ang bawat galaw ng isang Kristiyano. Amen. Meron akong isang narinig sa amin na alam na isa siyang Kristiyano, pero sa kanilang word, sabi, ano ba naman, Kristiyano ka pa man din? Ba't ganyan ginagawa mo? Di ba? Binabantayan ang bawat, pero pag ibang paniniwala, pareho tayo eh, di ba? Tama ba? Pero tayo, bilang mga binago ng Panginoon, dapat nagniningning yung ilaw. Nagniningning dapat. Amen. Alam niyo po yung experience ni Peter, James, at ni John, Matthew chapter 17. So, sinama sila ni Jesus Christ sa Mount of Transfiguration. At doon nila nakita na nagdingning ng ating Panginoon. At doon nakita nila yung vision ni Moses, ni Elijah, at ni Jesus Christ. Sabi nila, Lord, ang ganda mo dito. Ang ganda-ganda. Gusto niyo magtayo tayo ng 3 tent? Isa sa inyo, isa kay Moses, isa kay Elijah. Kasi sobrang ganda yung nakita nila. The glory of Jesus Christ. At habang sinasabi po nila yon, sabi ng isang boses, "This is my beloved Son, hear Him." At pagkatapos noon, wala silang iba nakita kundi si Jesus Christ lamang. Only Jesus Christ. Amen? So, these are the ways that we can glorify God. Through worship, good works. Kailangan makita po sa atin. Kailangan magningning sa buhay po ng bawat isa. Amen po? So, sa conclusion, tayo pong lahat ay tumayo. Mayroon pong warning ng Lord. In Acts chapter 12, verse 20 to 23. Ito po yung warning mo. But when Herod had been very angry with the people of Tyre and Sidon, that they came to him with one accord, and having made Blastus the
king's personal aide, their friend. They asked for peace because their country was supplied with food by the king's country. So on a set day, Herod, arrayed in a royal apparel, sat on his throne and gave an oration to them. And the people kept shouting, "The voice of a God, and not of a man." Then immediately an angel of the Lord struck him, because he did not give glory to God, and he was eaten by worms and died. So ito po ay paalala po sa atin bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang mga tinawag. We are called not by position. We are not called as a pastor. We are not called as a Levites. We are called in the name of Jesus. Our position is in the name of Jesus. That's our real calling. And if we have been called by God, we should give glory unto Him alone, because we owe Him our life. The first day that we have encountered His glory is the day that God took you from darkness into His marvelous light. Ano ka ba dati? Ano ba tayo dati? Ano ba yung bagay na na-experience mo na sobrang hirap? Do you still remember? All of us here, before we live our lives in the way of the Gentiles, we live our lives in pleasures, the desires of the flesh. We live our lives from the standard of this world. But as a Christians that have been called by God, we have rewards. We have our own rewards kung tayo ay magpapatuloy. Sabi ng Bible, lahat ng nagpapatuloy hanggang wakas siya ang maliligtas. At sabi ni Pedro, when the chief shepherd come, He will give you the crown of glory that never fade away. Amen. Lahat po tayo, mga kapatid, darating po tayo, haharap po tayo sa time of awarding ceremony sa harapan ng Panginoon. There is a time of coronation, the crowns that God has prepared unto you. Huwag po natin kakalimutan yan, mga kapatid. At kung dumating man tayo sa punto na hindi natin naibigay yung glory sa Lord, we need to humble ourselves. We need to humble ourselves. Bilang mga lingkod ng Panginoon, tinawag ng Panginoon, we have all the gifts, we have all the talents, we have all na pwede natin ipagmalaki sa ating sarili. Pero hindi yan para sa atin. Hindi yan totoong sa atin. Everything is from the Lord. The Lord, that is His name. He is our Jehovah. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. Whatever you need right now, ask Him. We will give the glory unto God. Hallelujah. Come on, lift up your hearts up to Him. For you alone deserve all
Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship